Ang alamat ng palaka. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng ilog at luntiang kagubatan, may isang dalagang kilala sa kanyang kagandahan, ngunit mas kilala sa kanyang kayabangan. Ang pangalan niya ay Maria. Siya ang pinakamaganda sa buong baryo. Mahaba ang kanyang buhok, maputi ang balat, at pino ang kilos. Ngunit sa likod ng kanyang anyo ay isang pusong mapagmataas. Maria, tulungan mo naman kami sa pag-iigib ng tubig. Nagliligalig lang kasi itong anak ko. Nako, Lourdes, ayoko nga. Bakit kasi dinala mo ang anak mo dito? Alam mo namang mag-iigib ka. Maria, parang mahuhulog yung aking bitbit. Pwede mo bang pakiayos lang yung nasa ulo ko para hindi mahulog? Nako, tatang, kung saan nyo nilapag yung basket nyo tapos ipapahawak nyo sa akin. Kung maaari lang naman sana. Dahil sa kanyang ugali, unti-unting lumayo ang loob ng mga tao kay Maria. Bakit pa ako sinilang sa simpleng baryong ito? Karapat-dapat ako sa mas marangyang buhay. Tahimik lamang na nakikinig ang isang matandang babae kay Maria. Iha, maaari mo ba akong tulungan? Medyo sumasakit kasi ang likod ko ngayon. Ay hindi, madudumihan lang ang aking mga kamay. Hindi iyan bagay sa tulad kong maganda. Biglang nagbago ang boses ng matanda, malalim at mahiwaga. Maria, hindi kagandahan ang sukatan ng pagkatao. Bigla't umihip ang hangin. Ang matandang babae ay isang diwata. Dahil sa labis na kayabangan ni Maria, napagpasyahan nitong turuan siya ng aral. Isa kang diwata! Dahil sa iyong kagaspangang ugali, tuturuan kita ng leksyon, Maria. Ha? Anong nangyari? Unti-unting naging palakas si Maria. Naging isang palakas si Maria. Mula sa pagiging pinakamaganda, siya na ngayon ay isang nilalang na iniiwasan ng lahat. Araw-araw, inaalala ni Maria ang kanyang mga pagkakamali. Nararamdaman niya ang lungkot, gutom at pangungulila. Mga damdaming hindi niya kailan inisip para sa iba. Kung mabibigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon, magiging mabuti na ako. Hindi na muling naging tao si Maria, ngunit ang kanyang kwento ay nanatili. At hanggang ngayon, tuwing maririnig ang huni ng palaka, ito'y paalala na ang kababaang loob at kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na kagandahan.